Nagpapakarga na ng langis ang ilang motorista para maunahan ang nakaambang mega oil price hike sa Martes. Pero ngayon pa lang, may mga gasolinahang wala na umanong supply. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Darlene. Darlene? Pia, 2 araw pa bago yung nakaambang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo pero nagkakapila na dito sa ilang gasolinahan sa Quezon City tulad na lang dito sa Philcoa. Sunod-sunod ang dating ng mga nagpapakargang motorista sa isang gasolinahan sa Fairview, Quezon City. Sabi ng mga nakausap namin, inunahan na nila ang nakaambang big-time oil price hike sa Martes na ayon sa industry source ay aabot sa 11 piso kada litro sa diesel at aabot sa 4 na piso kada litro sa gasolina. Si Rizalino hindi na muna gagamit ng sasakyan sa linggong ito. Malamang magko-commute na lang ako. Kahit na mahirap magkasakay sa pag-uwi, siyempre, aanuin ko na lang, tsatsagain ko na lang po. Titigil na muna sa pamamasada ang jeepney driver na si Jimmy. Sabi niya, magiging 200 piso na lang kasi ang kikitain niya kada araw kapag nagmahal ang petrolyo. Hindi napapasada. Maghanap ng ibang trabaho. Titigil ka na muna, sir. Oo, titigil muna. Pag babalik nila ulit, sana lang ulit bibiyahe. Ang TNVS rider na si Menandro, pipilitin pa rin maghanap buhay pero hahabaan ang oras ng pasada. Babad na po ko sa gasolina kasi sobrang mahal na po. Bali yung kinikita, sa gasolina na napupunta. Pero ang gasolinahang ito sa North Fairview, wala na raw supply ng diesel ng puntahan namin kanina. Siguro mahal po siguro yung presyo pa po. Bigay po ng supplier siguro. Kaya po hindi pa po nakapagkuha yung may-ari po. Nagkakasana ng tigil pasada ang transport group na Manibela para iprotesta ang muling pagsirit ng presyo ng petrolyo. Wala pong basihan itong oil price hike na ito sa ngayon dahil yung binebenta po nila ay stock pa nila. Naniniwala tayo na stock pa po nila yan. Grabe naman, 10 piso. Pagmamalabis na ito. Ang transport group na Altodap nananawagang aprubahan na ng pamahalaan ng 4 na taon na nilang hinihingi na pisong dagdag sa pamasahe. Inirerekomenda na yan ng LTFRB sa DOTR. Isinulong yan noong unang maramdaman ng krisis sa langis itong Marso dahil sa gera sa Middle East. Pero sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos bilang konsiderasyon sa mga commuter. Nagkaroon naman po ng increase yung mga ating mga sa labor. Sana naman po pagbigyan na rin kami dahil maawa naman po sana si kagalang-galang na presidente sa amin dahil unang-una talaga pong kami ang tinatamaan ng lubusan itong pagtaas ng ating diesel. Parang namamalimos kami. Sakaling pagbigyan ng taas pasahe, hindi muna titigil sa pagpasada si Rodel. Malaking pakinabang din sa amin yun sakali. Para sa Manibela, kulang ang pisong dagdag pasahe. Kasi nga, hindi pa kami nakaka-recover doon sa mula March hanggang ngayon na losses po namin. Kaya sana mapakinggan. Ang ilang commuter umaaray. Siyempre po dagdag gastusin po sa mga commuter, lalo na yung mga minimum wager po. Mahirap. Bakit? Kasi mahirap ang buhay ngayon. Tapos magdadagdag pa sila ng pamasahe. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Sinusubukan pa ng GMA News na hingin ang reaksyon ng DOTR, LTFRB at Malacanang ukol dito. Pero nauna nang sinabi ng LTFRB na tuloy pa rin at tinitignan nilang mapalawak pa ang fuel subsidy na binibigay sa mga tsoper. Patuloy pa rin namin kinukunan ng pahayag ang Department of Energy. Pia, sa mga susunod na araw daw isa sa pinal at i-anunsyo ng transport group na Manibela yung kanilang ikinakasang tigil pasada. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai.